Okay guys, magandang hapon. Bali sa ngayon nga pala guys yan. Bali tuturo ko yung wiring connection nitong aking solar setup. Bali sa ngayon guys, bago ko ituro sa inyo kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka. Maraming salamat! Bali sa ngayon guys, unahin natin dito sa ating solar panel input yan. Ito yung wire ng ating solar panel guys. Yung dalawang 200 watts na bifacial solar panel yan. Ito yung kanyang positive at ito naman guys yung negative. Yan, papunta yan dito guys sa taas guys. Yan dyan. Papunta yan dito sa PVC wire cover yan. Papunta yan dito. At papunta yan dito guys. Pumasok yan dito sa ating DC breaker or yung ating MCB. Papunta naman yan dito guys. Yan. Papunta yan dito sa ibaba. Papunta dito at papunta yan dito sa ating SCC or dito sa ating MPPT solar charge controller. Yan. Bali sa ngayon guys, yung harvest ng ating solar panel umaabot lang ng almost 16.2 amps. Yan. Medyo hapon na kasi dito guys. Yan. Pero malakas pa yung sikat ng araw. At yung ating wiring connection naman itong ating SCC. Itong battery niya guys. Yan. Papunta yan dito. Papunta yan dito guys. Yan. Sa ating DC breaker. Yan. Pumasok yan dito at papunta naman yan dito guys. Sa ating PVC wire cover. At yun na yan guys, yung dalawang wire papunta na yan dito sa ating battery. Yung negative at yung ating positive. At dito naman guys sa ating inverter guys yan. Yung wiring connection naman ito. Yung dito muna sa inverter yung papunta dito sa ating battery. Yan. Itong negative guys pumunta yan dito sa ating sa MCCB breaker. At ito naman ating positive yan. Pumasok yan dito sa ating MCCB breaker guys. Yan. Bali 125 ampere nga pala to guys. MCCB breaker natin at pumunta na yan dito sa ating battery. Yan. Dito sa ating 12 volt 120 Ah na LiPo4 battery. At dito naman guys sa ating AC input. Itong AC input naman guys galing dito sa Samdon. Yan, Samdon inverter guys. Yan, ito yung input guys. Ito yung may outlet niyan dyan guys sa ilalim ng Samdon. Yan. Ito yung wire niya guys. Yan AC guys. Papunta yan dito. Yan, dito sa ating PVC wire cover. Dito naman guys. Yan, at papunta dito sa ating breaker na mayroong protection sa short circuit at sa ground fault. Yan, meron siya guys protection para hindi tayo ma-shock or makuryente dyan sa ating solar setup. At paglabas niyan guys, yan, papunta na yan dito, papunta na yan dyan guys, yan. Pag pumasok, lumabas na yan dito guys, dumaan yung isang wire niyan guys, yan. Dumaan dito sa ating 6-in-1 digital meter, yan. At ito na yan guys, yung isang wire yan, lumabas na yan dyan sa kanyang current transformer. At papunta yan dito sa ating dyan sa ating outlet. Yan, meron siya guys 6 na outlet, 3 gang bawat isang outlet. Yan, dalawa yan guys. At yung isa naman guys na linya ng ating AC, yan, dumirekta na yan dito sa ating outlet. Yan, at dito naman guys sa wiring connection nitong ating 6-in-1 digital meter, bali kumuha lang siya ng input dito sa ating AC. Yan, dumaan yan dito guys, papunta yan dito. Yan, papunta naman yan dito guys. Yan, at yan, bali yan na yan guys, sinuplayan lang natin guys ng 220 volt or 230 volt yung ating 6-in-1 digital meter para magkaroon na siya para mag-work na siya. Yan, bali sa ngayon guys, dito naman guys sa ating yan sa ating pan guys. Bali ang ginawa ko muna dyan guys, i-direct ko muna yan guys sa battery. Papunta yan dito at nilagyan ko ng switch. Yan, yung switch guys, yan, on off. Yan, kung makikita nyo guys, nag-on na siya guys. Ang lakas niya guys. Yan, off lang natin. Papunta yan dito guys. Yan, papunta dito. Yan, kung makikita nyo dyan, papunta yan dito guys. At na-jump lang natin yan dito guys sa input ng ating solar charge controller or dito sa ating MPPT charge controller. Dyan sa ating MCB breaker. Yan. Bali sa ngayon guys, yung load nga pala namin dito sa bahay.
Yan, 982 watts, 82.2 watts yung load namin. At yung voltage naman ng ating inverter, yan, 228 volt. Yan, 82 yung power point, 82 yung power factor. Yan. Kaya nga pala guys, nilagyan ko ng pan yung ating Samdon inverter. Yan. Kasi guys, in case na marami siyang load guys, saka lang siya nagtuturn on. Pero kapag walang load guys, hindi siya guys nag-on yung kanyang pan dito sa ilalim. Yan yung pan niya dyan guys, hindi nag-on kapag mahina lang yung load ng ating inverter. Pero kapag malakas, umu-on siya guys. Pero kapag malakas lang yung load, saka lang siya nag-on. Pero kapag wala, kaya guys nilagyan ko guys ng pan yung ating Samdon para hindi uminit yung ating inverter, para hindi masira agad guys. Yan. Bali ito guys, lalagyan ko to guys ng temperature controller. Yan, sa susunod kong video guys, abangan nyo yung pagkabit ko nito guys, tuturo ko sa inyo. Bali sa ngayon guys, yan, sa ngayon guys, bali tingnan natin yung application ni JKBMS dito sa ating battery. Yan. Kung makikita nyo guys, mayroon siyang 13.4 volts. Yan, 13.4 volts. Yan. At yung input naman guys, yung input current, 10.2 amps o 10.24 ampere yung pumapasok sa ating battery. At dito naman guys, yung ating wattage, yan, 136 watts yung pumapasok. At bali yung battery capacity nga pala nitong ating LiPo4 battery ay 120 Ah, pero nilagay ko lang guys sa 118 para hindi naman guys sagad yung ating battery. At dito guys, yan, kung makikita nyo guys yung ating remain capacity, yan na yung guys yung capacity ng ating battery, 91.4 ampere na. Siguro mga almost mga 20 amperes mapupuno na yung ating battery. Mga 23 amps yan. Siguro ganun guys, puno na yung ating battery. Kung makikita nyo dito guys, yan, dito naman guys yung kanyang mga yan, basta sa susunod na video guys, gagawan ko yan ng video yung sa settings ng ating JKBMS. Yan yung app. Bali sa ngayon guys, yan, bali sa ngayon na ipakita ko na yung wiring connection nitong ating solar setup. Sa ngayon nga pala guys, yan, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka. Maraming salamat. Thanks for watching.